Marami pa raw ang nakatakdang sumuko sa mga susunod na araw dahil sa pinaigting na operasyon kontra droga sa Quezon City. Nitong weekend, sumuko ng ilang umaming gumagamit ng ilegal na droga. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Yung mga pinapalabas niya sa TV, dami, di ba? O may mga pinapatay yung iba. Siyempre, naramdaman kong takot. Ayaw ko maiwan mga anak ko. Kasama mga kaibigang babae, sumuko sa barangay Old Balara, Quezon City ang 50 anyos na umaming drug pusher na ito. Ayon kay Ella, di niya tunay na pangalan, sa loob ng 20 taon na pagtapos niya ang mga anak sa pag-aaral dahil sa pagtutulak ng droga. Sumuko raw siya dahil nabalitaan niyang hindi na makakasuhan ng mga sangkot sa droga na kusang susuko. Ito na yung tamang panahon para huminto tayo, baguhin. Kabilang si Ella sa mahigit 30 umaming tulak na sumuko sa barangay mula noong isang linggo. Sa barangay Old Balara pa lang, mahigit 80 personalidad ang natukoy ng pulisya na tagabagsak ng droga sa iba't ibang lugar. Sila ang target ng Oplan Katok Pakiusap o KAPAK ng PNP. Kung saan nagbabahay-bahay sila para pakiusapan ng mga ito na sumuko. Pero ang naisip na paraan ng kapitan, imbis na magbahay-bahay, itinaan nila ang operasyon sa pag-anunsyo. Magkaroon ng kasunduan at mabigyan ng pagkakataon magbago ang bawat isa. Since meron tayong bagong installed na public address, so doon ko po idinaan. So in general po yung aming ginawang panawagan, wala kaming binabanggit na pangalan. Sa katabing barangay Pasong Tamo, pinakahuling sumuko nitong weekend ang halos 30 hinihinalang drug pusher. 3 sa kanila, babaeng matagal na raw nagtutulak ng droga. Mas kailangan natin ang mas mahigpit ng ngipin ng batas upang masugpo ng tuluyan ang ganitong problema sa droga. Mula noong isang linggo, nasa mahigit 1,000 na ang umano'y drug pusher na sumuko mula sa mahigit 200 barangay sa Quezon City. May libreng pa-drug test at kung kakailanganing mag-rehab, PNP ang mag-aasikaso. Kapalit nito ang pag-absuelto sa kanila. Mas marami pa raw na nakalinyang susuko sa mga susunod na araw. Cesar Apolinario, GMA News.